Dahil sa mga nangyayari dyan sa Senado at dyan sa HOR, no? Kasi medyo mahina daw itong si Zubiri eh. Tuloy, nakukumpara siya dito kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi pag sinabing Congress, dalawa yan eh, di ba? Pantay yan eh. Senado at ang House of Representatives. Eh napagkukumpara itong dalawang leader na ito. Kasi ang puna sa Senado, mabagal kumilos. Ang HOR naman, mabilis ito. Kasi kung ano yung napag-usapan, priority bills, kailangan ba sa batas yan, gagawin ng House of Representatives. Ang problema ang Senado, medyo nagkukulang sa bilis. At kumbaga, kailangan bumili ng kaunting bilis. Anyway, tuloy, hindi maiiwasan na ikumpara itong dalawang leader na yan, itong si Zubiri at si Romualdez. Nasa balita ito ng Manila Bulletin ito eh. Yan, nasa Manila Bulletin ha. Spot the difference. House members comment on Romualdez Zubiri's leadership style. Depende yan eh kung paano sila mamahala eh. Dito nasusubok kung mahusay na leader eh ang isang leader. Kasi baka yung ibang leader-leaderan hindi naman talaga leader. O baka naman yung ibang leadership style hindi nagwo-work sa isang sitwasyon. E baka itong si Zubiri, yung leadership style niya, hindi nagwo-work dyan sa Senado. Kasi una, actually hindi lang netizens ang nagsasabi, mga previous lawmakers during the admin of Aquino, Ninoy Aquino, admin of Duterte, yung mga miyembro ng Senado dyan, nagsasalita din sila patungkol dito sa nangyayari sa Senado. Yung decorum, parang nawawala daw itong decorum, kung mag-session, parang maingay, yan yung mga puna nila dito. Kumbaga, yung simpleng rules and policy ng pakikipag-usap, ng debate, hindi nasusunod. So, dito sila napupulaan. Siyempre, reflection yan kung sino ang leader dyan sa Senado. Sige, basahin muna natin itong article na ito dito sa Manila Bulletin. House of Representatives members highlighted on Sunday, February 18, ngayong araw lang po yan, the glaring difference between the leadership styles of Speaker Martin Romualdez and Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. So medyo malaki kasi ang diferensya ng kanilang leadership. Kayo napapansin nyo ba yan? Ako napapansin ko yan dahil araw-araw tayo nagbo-vlog ng political, no? Napapansin natin yung diferensya nila. Romualdez leads the 300 plus strong House while Zubiri leads the 24-member Senate. Kung titingnan mo, mas mabigat ang HOR kasi 312 yan ng mga mambabatas di ba? Sa dami niyan, sa dami ng mga opinion ng bawat isa diyan, magkakagulo-gulo-gulo talaga. Magkara-rumble-rumble sa dami ng partido na meron diyan, gulo-gulo yan. So, ibig sabihin, kung mas malaki yung hinahandle mo, mas mahirap i-handle yan. Pero, parang mas na-handle ng mainam ni Romualdez ang House. Samantalang sa Senado, 24 lang sila. 'Di ba? Ilan lang ang opposition diyan at ilan lang ang partido diyan. Pero parang hindi naman control yung term Pero parang gano'n, no? Parang hindi niya makontrol itong Senado. Citing the statements and promises made in connection with the current charter change or CHACHA effort, House members Bataan 1st District Representative Geraldine Roman and Iloilo 1st District Representative Janet Garin have noticed that Zubiri can't seem to put his foot down the way Romualdez can. Correcto. Agree ako dito kila Geraldine Roman at saka kila Janet Garin kasi nag-promise si Zubiri dyan. Nag-promise siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Tatlo sila dyan Sinabi nila bago pumunta ng Vietnam itong si PBBM Nangako itong si Romualdez at itong si Zubiri dahil gulo-gulo na nga Nandiyan na itong issue ng People's Initiative So nangako ang Senado dyan na sila yung didinig dito sa pagbabago ng ating economic provisions ng ating saligang batas and then magka-come up sila with a resolution na i-adapt na lang yan ng HOR. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Isang buwan na atang nakalilipas, wala pa rin nangyayari dyan. Na-stuck sila doon sa People's Initiative investigation. Mabagal. Here in the House, the rules are clear-cut. The Speaker is in charge. Correct. Leader ka dyan Kailangan strong leader ka dyan sa kung ano man ang hinahandle mo dyan sa Congress. No? He gives the command. Kasi lahat yan powerful Lahat yan feeling leader, di ba? Kung magpapasinda ka dyan, kawawa ka, babasusin ka, hindi ka susundin. So parang lumalabas dito, si Romualdez sinusunod, pero si Zubiri hindi siya sinusunod. Yung command niya hindi nasusunod. Di ba? Ano pang sense? Ba't nadyadyaan? He gives the command. He tells our Rules Committee Chairman, Majority Leader Manix Dalipe, this is our priority. Strong Strong itong statement na to Sasabihin ng leadership sa House, ito ang prioridad natin. Ito kailangan natin matapos. May certain period of time. Kailangan natin ito may deliver. Gagawin. Find a way to have this bill passed, sabi ni Roman. Kinikwento niya yung leadership style dyan ni Zubiri. Ni Romualdez. Even if we have to work overtime, we will do it.
We are not the type who dilly-dally on our job. Correct, hindi yung kukuya-kuyakoy kayo dyan, di ba? Ang laki ng sahod di kukuya-kuyakoy Roman, chairperson of the House Committee on Women and Gender Equality, stated further. Roman questioned the hierarchy and leadership dynamics in the Senate and sought clarification on who holds the real reins of power and decision-making. Sino nga ba? Sino nagkokontrol dyan sa Senado? Malinaw, hindi si Zubiri, pero talagang mas nasusunod dyan. Sino? Diba? Kasi naguguluhan din itong mga mambabatas na ito sa mababang kapulungan Hindi talaga si Zubiri. She said that there should be a clear chain of command in order should leave no room for ambiguities. Correct, hindi tayo nagkakagulo-gulo, nalilito, ano ba talaga yung direksyon, etc. So may pagkukulang sa leader, malinaw yan. In his previous meetings with President Marcos and Speaker Romualdez, Zubiri has repeatedly promised, wala siyang kawala dito, inulit-ulit niya pa na nangako siya na dito sa economic amendments or the Senate resolution of both houses, itong tinatawag nating RBH number 6. Kung madalas yung maririnig sa mga balita na yan, nangako ang Senado dyan Sila yung didinig dyan. Sila yung magdidiskusyon dyan, pagdidebatehan nila yan. At this will be passed by March or before Congress's Holy Week break. Anong petsa na? February 18 na. March, ilang linggo na lang yan. Pero wala pa atang nakailang pagdinig na ba sila dyan? Dalawa pa lang ata. Good luck talaga. Hindi na naman ito makakapag-deliver. Late na naman yan. Kawawa na naman tayo dito. But Senator Sani Angara hinted that the passage may happen October. Biruin mo. A promise ay March. October pa pala. Ilang buwan na delayed na yan. This is viewed as a possible setback to the Chacha effort since the Solons would hardly have any time by then. Garin wondered about the communication between the senators from the leadership down to its members. Mukhang may problema talaga dyan. At alam mo pa, isang complicated pa dyan. Yung ilang senador dyan, re-electionist, di ba? Yung iba, in fact, nag-resign na sa kanilang mga posisyon kasi nag-iikot-ikot na. Si Zubiri mismo nagsabi niya, si Tolentino. Halimbawa, si Tolentino, si Tol. Nag-resign na sa kanyang mga posisyon kasi dating chairperson ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Nag-resign na siya. At ang sabi niya kay Zubiri, kasi mag-iikot na siya, makakampanya na siya. Si Zubiri mismo yung nagbulgar dyan. Paano pa mabibigyan ng focus itong pag-amienda sa economic provisions kung nangangampanya na ang 12 dyan na re-electionist? Diba? Wala talaga. Wala tayong asahan dyan. Garin wondered about the communication between the senators from the leadership down to its members. Minsan kasi sa Senado, nakaka-confuse ka kung yung napag-uusapan ba ay nakakaskade doon sa mga miyembro because that's how leadership should be, said Garin, a House Deputy Majority Leader. Baka kasi napuputol na lang Maganda yon na nagkausap na si Speaker at yung ating Senate President. At nanggaling din naman sa Senado, yung kanilang timeline na by March, matatapos ito. She said, referring to RBH number 6. Yun lang. Mukhang imposible ka, Coffee, yung March na yan. Unless mag-magic may magic na gawin ang Senado dyan at maipasa nila ito by March. Pero malabo ka, Coffee. Medyo malabo pa sa sabaw ng pusit na madi-deliver nila by March o bago mag-Holy Week break itong RBH number 6 na ito. Sana dalas-dalasan yung pagdinig, di ba? Dalas-dalasan yung kanilang mga meetings para maisabatas ito, ka-Coffee. Maano yung resolution na yan para mabago na itong mga economic provisions na yan. Kasi di lang man si PBBM yung nagsasabi na restrictive itong mga economic provisions na ito. Yung mga ekonomista din mismo ang nagsasabi. In fact, rekomendasyon sa presidente yan na kailangan natin itong baguhin kasi may mga investment na supposedly papasok sa atin, hindi natin nakukuha dahil sa mga restrictions na to sa ating mga economic provisions. Emily G, leadership by example, si SMR, sige trabaho, wala masyado daldal, kaya mga kasama, sinisipagan din. Correct. Kay Chenran of NEB, harapin na ng COMELEC ang People's Initiative, buwagin na natin ang Senado. Pero malabo yan Marnes, ano ba ito? Kay Ben, baliktad, Benko, binaliktad yung pangalan. Malabo na, kasi may direction na si PBBM dyan Stop na yung People's Initiative na yan Diba? Kasi yan yung nagiging cause ng gulo. O stop na yan. So malabo na yan Doon na lang tayo. Yung pag-asa natin dito, economic provisions, baguhin na. Diba? Kasi hindi lang si PBBM ang nagsalita dyan. Ang problema, tinutulugan kasi ng Senado yan. Sana ibigay na lang sa HOR, sila nang duminig niya, baliktad rin at i-adapt na lang ng Senado. Baka mas mabilis pang mai-deliver yan. Speaker Romualdez is like PBBM, hardworking, fast, effective, brilliant, sincere, passionate, dedicated, committed, competent, and firm. Sabi ni Ma'am Gloria Constantino. Actually, hindi ako believe kay Romualdez noon Pero sa nangyayari, mukhang pumapabor na ako
kay Romualdez, no? Tapos sasabihin na naman sa atin, bayaran na naman tayo. Binabayaran na naman tayo ni Romualdez. Paano niyo tayo makikilala? At babayaran tayo. Ang mga sinasabi niyo, mga pinapakalat at chismis, oh, bigyan kayo ng ganyan-ganyan, i-promote niyo to, etc., etc. Fake news, hindi yan totoo. Neil de Galvez, 165 likes, 502 viewers. Please press the button. Next naman. Ma'am Neil de Galvez, yan ka-copy ko nakikinig ka sa YouTube. Palike lang na po. Press lang po yung like. Yan, dyan sa baba. Press lang po yung like ko. Para dumami yung likes natin dyan. Yan, 502 ang viewers natin. 558 ang viewers natin ngayon. Ha? Thank you. Ha? Sa Facebook, medyo marami din tayong viewers. No? Kay LFM Sarmiento, shoutout po sa inyo. Kay Bo Dunke, kay JR Gulmatico, si Gundino, happy viewing po sa inyo. Carlos Padilla, sa Facebook, happy viewing po sa inyo. Pag di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po, click lang po ng follow or like. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe. Sabi ni Gardons of the Second, no? Delay yung tactics ni Zubiri. Yun na, ka-coffee. Ganyan na nga ang nangyayari dyan. Defense mechanism lang ng ibang senador ang pag-resign for campaign. Totoo yan. Binulgar na mismo ni Zubiri yan eh. Yung pag-resign na Senate Blue Ribbon Committee Chairperson ni Tolentino eh. Sabi niya kasi mag-iikot na raw. Si Amy Marcos, nag-iikot na rin to. Kami lang mga probinsya, pinupuntahan dito, nagsimula na ito mag-ikot. Ang kampanya na, ka-coffee, no? Good evening kay Ma'am Virgie Pamposa. Really, sir, ka-coffee watching from Macau. Hello sa inyo dyan sa Macau. Kay Neil Daverno, happy viewing po sa inyo. Lalo, dadaming trapo pag walang Senado. Sabi ni Gem EH. Kaya sana, ito pa rin yung kanilang function, ito pa rin yung kanilang duty. Actually, pinupulaan na nga yung kapasidad ng ilang senador eh, no? Kasi mas magagaling daw eh diyan sa HOR dahil sa pagdating sa mga debate, pagdating sa mga pagdinig, halimbawa si Marcoleta, nagpakitang gilas siya diyan eh. Nung inimbitahan diyan sa Senado eh patungkol dito sa ating konstitusyon, nagpakitang gilas diyan si Marcoleta na lumalabas na mas disturbing pa si Marcoleta sa ilan natin mga senador na pinagmamalaki nila na nakakuha ng 16 million votes pataas. Eh marami diyan sa baba diyan sa HOR, mas mahuhusay pa sa kanila. Eh, doon ayaw nila, nalalamangan sila. Cora Patung, kasi gusto ni PBBM ay lahat ng Pilipino ay may hanap buhay. Itong mga senador, walang pakialam. Kasi umaangat naman ang ekonomiya. Even without changing the constitution, umaangat tayo slowly. May mga indicators tayo dyan eh. Tumataas yan. Pero sayang yung full potential eh. Hindi natin na-achieve, hindi natin nakukuha yung maximum benefit, no, yung maximum potential dahil nga dito sa mga restrictions na yan. Sabi nga ng mga technocrat eh, sabi ng mga economic advisors eh, may investors na papasok, dahil sa mga restrictions na to, lumilipat sa kapitbahay natin. Sayang, di ba? Sana tayo nakinabang dyan. Yung problema, wala, tinutulugan. Nasa Congress ang matatalino, sabi ni Victima. Correct. Hindi lang, kulang lang sa mga resources din yung iba dyan, kaya hindi makatakbo sa pagkasenador. Baybayan Sally, huwag iboto ang mga pro-China, mga kababayang OFW. Ayan, number 1 batayan natin yan pagdating ng halalan. Anyway, sige, kuha na lang yung kape at move on tayo sa ating next topic.